Hello, listeners. Bago kayo makinig sa kwento namin, sana wag kayong mag-skip ng mga ads. Malaking tulong po iyon para masuportahan ang channel at para mas marami pa kaming maibahaging kwento sa inyo sa mga susunod na araw. Sa bawat panunood ninyo, pag-like, pag-share, at pakikinig hanggang dulo, malaking bagay na po iyon para sa amin. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng mga kwentong nagbibigay aliw, inspirasyon, at minsan ay mga kwentong nakakakilig. Ngayon, umupo ng komportable, mag-relax, at samahan ninyo kami sa panibagong kwento. Tara, simulan na natin. Habang nakaupo ako sa loob ng sauna, may isang lalaki na umupo sa tabi ko. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya dahil medyo madilim sa loob. Game ka ba? Tanong niya sa akin. Nag-isip ako bago magsalita. Pero dahil nagiinit na rin talaga ako, sumagot ako. Game naman, sagot ko. Doon tayo sa shower area, hindi ako comfortable dito, sabi niya. Sige, sagot ko. Tapos naglakad siya palabas ng sauna tapos sumunod naman ako. Nung nasa labas na kami, mas nakita ko ng maayos ang mukha niya. At medyo nagulat ako kasi ang gwapo niya. Ang ganda ng katawan niya tapos ang tangkad niya. Kaya mas lalo akong nag-init. Tinitigan lang niya ako tapos nagpatuloy kami maglakad papunta sa shower area. Nung nasa shower na kami, medyo madilim tapos nagsalita siya. Humahalik ka ba? Tanong niya. Oo. Ikaw ba? Tanong ko. Oo din. Sagot niya. Hi, ako si Rico, 28 years old. Isa akong guest services associate sa barko. Sa Holland American at kakauwi ko lang dito sa Pilipinas para magbakasyon. 3 buwan ang bakasyon ko bago ako sumampa ulit sa barko para sa panibagong kontrata. Pero sa ngayon, gusto ko munang sulitin ang oras ko rito. Gusto ko munang magpahinga, mag-relax, at mag-travel para kahit papaano ay makabawi naman ako sa sarili ko. Mahirap kasi ang buhay sa barko. Akala ng maraming tao kapag nagtatrabaho ka sa cruise ship, magaan ang trabaho at maganda ang buhay dahil nakakapunta ka sa iba't ibang bansa. Totoo naman na malaki ang sweldo at marami kang lugar na napupuntahan. Pero kapalit naman nito ang matinding pagod. Halos 12 hours ang duty namin araw-araw. Minsan, 1 araw lang ang pahinga sa loob ng 1 linggo. May mga pagkakataon pa nga na wala kang maayos na day off dahil sa dami ng trabaho. Marami na akong bansang napuntahan sa loob ng ilang taon sa pagbabarko. Nakakita na ako ng mga lugar na dati ay napapanood ko lang sa internet o telebisyon. Pero sa totoo lang, hindi kayang tumbasan ng mga tanawing iyon ang pagod at sakripisyong dala ng trabaho. Minsan nga, naiisip ko na huwag nang bumalik. Ayaw ko nang mag-renew ng kontrata. Gusto ko na lang manatili dito sa Pilipinas, malapit sa pamilya ko, at magkaroon ng mas simpleng buhay. Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Marami pa akong responsibilidad na kailangang harapin. Ako ang pangunahing inaasahan ng pamilya namin. Matanda na sina mama at papa at hindi na sila nagtatrabaho. May 2 pa akong kapatid na nasa high school at ako ang nagpapaaral sa kanila. Kumuha rin ako ng sasakyan at lupa na hanggang ngayon ay hinuhulugan ko pa. Marami pa akong bayarin at obligasyon na hindi ko pwedeng talikuran. Kaya kahit pagod na ako, kailangan ko pa ring lumaban. Kailangan ko pa ring sumampa ulit sa barko at tapusin ang susunod na kontrata. Siguro, balang araw, kapag nabayaran ko na ang lahat ng utang ko, natapos ko na sa pag-aaral ang mga kapatid ko, at nakaipon na ako ng sapat para sa kinabukasan, saka ko masasabi sa sarili ko na pwede na akong huminto. Pero sa ngayon, tuloy muna ang laban. Pero kung maayos lang sana ang sistema dito sa Pilipinas, baka hindi ko na kailangang mag-abroad. Baka kasama ko na lang araw-araw ang pamilya ko at hindi ko na kailangang lumayo para kumita ng maayos. Pero wala eh. Hindi ka asenso kapag nandito ka lang sa Pilipinas. Kaya kahit ayaw kong malayo sa mga mahal ko sa buhay, napipilitan pa rin akong magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan sila ng mas magandang buhay at mas maayos na kinabukasan. Minsan,
Napapatanong ako sa sarili ko. Wala naman akong asawa. Wala rin akong anak. Pero pakiramdam ko, pasan ko na ang responsibilidad ng isang buong pamilya. Araw-araw akong kumakayod at nagtitiis sa pagod, hindi para sa sarili ko, kundi para masuportahan ang mga taong umaasa sa akin. Ang mama at papa ko, ang dalawang kapatid ko. Sa totoo lang, napapagod na ako. May mga pagkakataong gusto kong sabihin kina mama at papa, pati sa mga kapatid ko. Napagod na akong maging sandalan ng lahat. Pagod na akong unahin ang pangangailangan ng iba bago ang sarili ko. Minsan naiisip ko rin na halos sa kanila na lang napupunta ang lahat ng pinaghihirapan ko. Pero wala naman akong magawa. Mahal ko sila at ako lang ang maaasahan nila sa ngayon. Kaya para sa mga magkasintahan dyan, sa mga boyfriend at girlfriend, sana pag-isipan ninyong mabuti ang pagkakaroon ng anak. Huwag kayong magmadali kung hindi pa kayo handa. Mag-ipon muna kayo. Paghandaan ninyo ang buhay na gusto ninyong ibigay sa magiging pamilya ninyo. Dahil ang mga anak ay hindi dapat ipinapanganak na may dala ng responsibilidad na hindi naman nila pinili. Hindi nila dapat pasanin ang mga problemang dapat sana ay responsibilidad ng mga magulang nila. At kung alam ninyong hindi pa kayo handa, kung financially unstable pa kayo, walang masama sa paghihintay. Ang pagiging magulang ay hindi obligasyon ng lahat. Mas mahalagang maging responsable kaysa magkaroon ng anak na hindi ninyo kayang bigyan ng buhay na nararapat para sa kanila. Nag-book ako ng angkas, papunta sa isang ispa sa Pasig. Pakiramdam ko kasi kailangan ko talagang mag-relax at alisin kahit papaano ang stress at pagod na ilang buwan kong naipon sa barko. Pagdating ko doon, agad kong napansin ang tahimik at maaliwalas na ambience ng lugar. Malamig ang aircon, mabango ang paligid, at nakaka-relax pakinggan ang mahinang instrumental music na tumutugtog sa background. Para bang pagpasok ko pa lang sa loob, ay unti-unti nang nawawala ang bigat na dala ko. Lumapit ako sa receptionist para magpa-register. Walk-in lang ako dahil wala naman akong reservation. Pagkatapos kong magbayad, binigyan niya ako ng locker key at ipinaliwanag ang mga amenities na pwede kong gamitin sa loob. May jacuzzi, steam room, sauna, swimming pool, massage services, at lounge area kung saan pwedeng magpahinga at mag-relax ang mga guests. Pagkatapos kong magbayad, pumasok na ako sa loob ng main room. Dumiretso muna ako sa locker area para ilagay ang mga gamit ko. Inilagay ko sa locker ang backpack ko, wallet, at iba pang mahahalagang gamit bago ko ito nilock. Pagkatapos noon, nagpalit na ako ng bathrobe. Paglabas ko ng locker room, sandali muna akong tumingin sa paligid. May ilang tao na nakaupo sa lounge area habang nanonood ng TV. Yung iba naman ay tahimik lang na nagpapahinga sa mga reclining chair habang umiinom ng libreng drinks or kumakain ng cookies. Dahil matagal pa ang schedule ko para sa massage, tumambay muna ako sa lounge area. Kumuha ako ng malamig na inumin at ilang cookies na libre para sa mga guests. Pagkatapos noon, umupo ako sa isang reclining chair para makapagpahinga muna ng saglit. Medyo maraming tao sa loob, pero tahimik lang ang lahat. Kanya-kanyang pahinga ang mga guests. May mga nakaupo habang nanonood ng TV. May mga nakapikit sa mga reclining chair. At mayroon ding tahimik na nagbabasa o gumagamit ng cellphone. Walang maingay na usapan at halos ang maririnig mo lang ay ang mahinang tugtog ng relaxing music sa background at ang mahinang ugong ng aircon. Sa totoo lang, nagustuhan ko ang ambience ng lugar. Para bang pagpasok mo pa lang, napipilitan kang bumagal at kalimutan muna ang mga problema sa labas. Habang nakasandal ako sa reclining chair at umiinom ng malamig na inumin, pakiramdam ko ay unti-unti nang nawawala ang stress at pagod ko. Pagkatapos ng ilang sandali sa lounge area, nagpasya naman akong pumunta sa sauna. Gusto kong subukan ito habang hinihintay ang oras ng massage ko. Pagpasok ko sa unang sauna, napansin kong medyo marami ang tao sa loob. Halos puno na ang mga upuan at medyo masikip na rin ang pakiramdam. Hindi naman ako komportable sa maraming tao, lalo na't gusto ko lang mag-relax at magpahinga.
Kaya lumabas muna ako at naghanap ng ibang sauna. 4 ang sauna sa spa na iyon. Kaya lumipat ako sa isa pang sauna sa kabilang bahagi ng facility. Pagbukas ko ng pinto, agad kong napansin na mas kaunti ang tao rito. Mero kaya kaunti lang ang tao. Napansin ko na agad yung mga nagsusubuan at nagbebembangan. Diyos ko naman. Pero wala silang paki kahit may mga nakakakita sa kanila na sumusubo at binebembang. Normal na yung ganitong bagay sa isang spa or sauna. Kaya umupo na lang ako sa isang sulok. May mga nagtatangkang lumapit sa akin, pero hindi sila gusto kaya umiiwas ako. Saka wala akong type sa kanila. Naranasan ko na rin naman makipagbimbangan sa sauna at spa sa ibang bansa, pero ngayon gusto ko lang talaga mag-relax. Wala munang trip, pero habang pinapanood ko yung mga nasa harap ko, kahit hindi ko sila maaninag sa ginagawa nila dahil medyo madilim, bigla akong nag-init at nagbago na yung isip ko at gusto ko na rin makisali. Habang nakaupo ako sa loob ng sauna, may isang lalaki na umupo sa tabi ko. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya dahil medyo madilim sa loob. "Game ka ba?" tanong niya sa akin. Nag-isip ako bago magsalita. Pero dahil nagiinit na rin talaga ako, sumagot ako. "Game naman," sagot ko. "Doon tayo sa shower area, hindi ako comfortable dito," sabi niya. "Sige," sagot ko. Tapos naglakad siya palabas ng sauna, tapos sumunod naman ako. Nung nasa labas na kami, mas nakita ko ng maayos ang mukha niya. At medyo nagulat ako kasi ang gwapo niya. Ang ganda ng katawan niya, tapos ang tangkad niya. Kaya mas lalo akong nag-init. Tinitigan lang niya ako, tapos nagpatuloy kami maglakad papunta sa shower area. Nung nasa shower na kami, medyo madilim tapos nagsalita siya. "Humahalik ka ba?" tanong niya. "Oo, ikaw ba?" tanong ko. "Oo din," sagot niya. Tapos hinalikan niya ako at lumaban din ako ng halik. Meron nangyari sa aming dalawa sa loob ng shower room. At pagkatapos nun naghiwalay na kaming dalawa. Pumunta na ako sa massage area kasi ngayon na yung masahe ko. "Anong pressure natin, sir? Hard or moderate?" tanong ng massage therapist ko habang nakahiga ako sa massage bed. "Moderate lang po," sagot ko. "Okay po, sir. Sabihin na nyo lang po agad kung masyadong mahina o masyadong malakas para ma-adjust natin," sabi niya. "Sige," sagot ko. Pagkatapos noon, nagsimula na siya sa pagmamasahe. Ramdam ko agad ang pagod sa katawan ko nang dahan-dahan niyang idiin ang mga kamay niya sa likod at balikat ko. "Hala, sir. Ang dami niyong lamig sa likod at balikat," sabi niya habang minamasahe ang balikat ko. "Oo nga eh. Kaya kailangan ko talaga itong masahe ngayon," sagot ko. Tapos nagpatuloy siya sa pagmasahe sa akin. Halos 1 oras din ang naging masahe sa akin. Pakiramdam ko ay unti-unting nawala ang pagod at stress ko. Nang matapos ang session, bumangon ako mula sa massage bed at nagpasalamat sa massage therapist. Binigyan ko siya ng tip bilang pasasalamat sa maayos niyang serbisyo. Tuwang-tuwa naman siya at paulit-ulit na nagpasalamat. Pagkatapos noon, dumiretso ako sa shower room para maligo pero walang bakante dahil puno. Dahil may mga nagbebembangan at subuan din sa shower room. Bumalik muna ako sa lounge area para tumambay saglit. Siguro naman wala na yung mga nag-trip sa shower area mamaya. Kumuha ulit ako ng malamig na inumin sa refreshment counter at ilang cookies bago umupo sa isang bakanteng reclining chair. Sumandal ako at pinakiramdaman ang katawan ko. Ang gaan ng pakiramdam ko pagkatapos ng massage. Habang nakaupo ako, biglang lumapit sa akin yung lalaki na nakatrip ko kanina. "Hindi ko pala nakuha yung name mo." "I'm Josh." "You?" tanong niya sa akin. "I'm Rico," sabi ko. Tapos nakipag-shake hands ako. Umupo siya sa tabi ko. "Ang galing mo pala sumubo kanina," sabi niya sabay tawa. "Baliw," sagot ko. "Mag-isa ka lang dito?" tanong niya. "Oo," sagot ko. "Gusto mo pa ba ng round 2?
Kung game ka, tanong niya sa akin. Bigla akong natawa. Pero dahil attracted siya, pumayag ako. Sure, sabi ko. Pero hindi dito. Doon na lang tayo sa kondo ko or mag-check-in. Sabi niya, tiga saan ka ba? Tanong ko. Tiga Mandaluyong? Ikaw ba? Tanong niya. Sa monumento pa ako. Sagot ko. I see. So ano? Saan tayo? Pwede naman sa place mo. Sabi ko tapos nagkasundo kami na sa place na lang niya. Sige, sagot ko. Bumalik ako sa shower room para maligo at buti na lang may available shower na at wala yung mga gumagawa ng milagro sa loob. Pagkatapos kong maligo, pumunta ako sa lobby agad kasi hinihintay na ako ni Josh. Tapos nag-book kami ng taxi sa papunta sa condo unit niya sa Mandaluyong. Pagpasok pa lang namin sa condo niya, sinunggaban na agad niya ako. Halos naka 2 rounds kami. Grabe yun ah. Parang wala siyang kapaguran. Ang tindi mo ah, parang hindi ka napapagod. Sabi ko habang nakahiga kami sa kama. Ewan ko. I just want to have fun and waste time. Gusto ko ma-enjoy yung pagiging single ko. Sabi niya. Gaano ka nakatagal na single? Tanong ko. 2 weeks na. Sagot niya, tapos bigla akong natawa. Bakit ka natawa? May nakakatawa ba? Tanong niya. Natawa lang ako kasi ilang linggo ka pa lang naman palang single. Sabi ko. Pakiramdam ko kasi ang tagal kong nakulong sa isang relasyon na hindi naman ako pinahalagahan. Parang ang dami kong isinakripisyo, ang dami kong pinalampas, pero sa huli, hindi rin naman sapat. Kaya sobrang iba ng pakiramdam ko ngayon. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam ko malaya na ulit ako. Sabi niya. Kaya pala, gets kita. Sagot ko. Galing ka rin sa breakup? Tanong niya. Oo. Pero it's been 2 years na simula nang nag-break kami ng first boyfriend ko. Sagot ko. Kaya pala, gets kita. Sagot ko. Galing ka rin sa breakup? Tanong niya. Oo. Pero 2 years na rin simula nang maghiwalay kami ng first boyfriend ko. Sagot ko. First boyfriend? Tanong niya. Oo. Siya yung unang lalaki na minahal ko. Akala ko siya na talaga. Akala ko tatagal kami hanggang dulo. Pero gaya ng karamihan ng relasyon, natapos din. Sagot ko. Bakit kayo naghiwalay? Tanong niya. Pangarap ko kasi talagang makapag-abroad. Noon pa man, alam ko na hindi sapat para sa mga pangarap ko yung kinikita ko rito sa Pilipinas. Kaya sobrang naging busy ako sa pag-a-apply, pagre-review para sa mga exam, pag-aasikaso ng requirements, at kung ano-ano pang kailangan gawin. Pinipilit ko naman siyang ipaintindi na ginagawa ko lahat ng iyon para magkaroon ako ng mas magandang trabaho at mas magandang kinabukasan. Pero hindi niya talaga maintindihan. Magkaiba kasi kami ng kinalakihan. Lumaki siya sa may kaya na pamilya. Hindi niya kailangang mag-alala sa pera. Ang buhay niya noon, party dito, gala doon, enjoy life lang. Wala namang masama doon, pero magkaiba kami ng priorities. Habang ako, iniisip ko kung paano makakaipon, paano matutulungan ang pamilya ko, at paano makakahanap ng mas magandang oportunidad. Pakiramdam ko noon, habang mas lalo akong nagsisikap, mas lalo naman kaming nagkakalayo ng pananaw sa buhay. Kaya nakipag-break na lang ako sa kanya. Sagot ko. Oh, ang sakit naman. Ang hirap magmahal ng taong hindi mo kapareho ng values, no? Ganyan din kasi kami ng boyfriend ko. I mean, ex-boyfriend. Ako kasi, sobrang hardworking kong tao. Hindi dahil gusto ko lang yumaman, pero dahil may mga pangarap ako sa buhay. Gusto kong maging financially stable. Gusto kong mag-travel. Gusto kong magkaroon ng maayos na ipon at magandang future. Kaya sanay akong magsakripisyo at magtrabaho ng mabuti para maabot yung mga goals ko. Siya naman, parang kontento na kung anong meron siya. Wala namang masama doon. Wala ring mali sa simpleng buhay. Pero habang tumatagal, napapansin ko na magkaiba talaga kami ng mindset. Habang ako laging iniisip yung next step ko sa buhay,
Siya parang okay na basta masaya siya sa present. Minsan gusto ko siyang hikayatin na mangarap pa ng mas malaki para sa sarili niya, pero pakiramdam ko parang wala siyang interest. Contented na siya sa kung anong meron siya. Samantalang ako, pakiramdam ko nagsisimula pa lang ako. Alam mo yung feeling na mahal mo yung tao, pero habang tumatagal, nare-realize mong magkaiba pala kayo ng direksyon, na kahit gaano ninyo kamahal ang isa't isa, may mga bagay na hindi kayang ayusin ng pagmamahal lang, sabi niya. Kasi at the end of the day, love is important. Pero hindi lang love ang bumubuo ng relationship. Kailangan din ng shared values, shared goals, at parehong vision para sa future. Kapag wala nun, parang kahit anong kapit mo sa relasyon, unti-unti pa rin kayong mahihila palayo sa isa't isa. Sagot ko. Tapos bigla siyang tumawa, kaya napatingin ako sa kanya. Alam mo, sobrang pareho tayo ng mindset. The way you think and speak about life. Parang ako yung naririnig kong nagsasalita, sabi niya, habang nakatingin sa akin. Napangiti naman ako. Talaga? Tanong ko. Oo, kasi bihira akong makakilala ng taong naiintindihan kung bakit ako ganito kasipag. Madalas kapag sinasabi kong gusto kong yumaman o maging financially stable, iniisip agad ng ibang tao, pera lang ang habol ko. Pero hindi nila naiintindihan na minsan, kaya ka nagsisikap dahil ayaw mo nang maranasan ulit yung hirap na pinagdaanan mo noon. Sagot niya. Tama nga siya. Habang mas tumatagal ang usapan namin, mas napapansin ko kung gaano kami kapareho ng paraan ng pag-iisip. Pareho kami ng pananaw sa buhay, sa trabaho, sa mga pangarap, at sa mga bagay na mahalaga para sa future. Matagal na akong naghahanap ng taong may ganitong mindset. Hindi naman sa naghahanap ako ng perpektong tao, pero gusto ko sana yung taong naiintindihan kung bakit ako nagsisikap. Yung taong hindi ako huhusgahan dahil inuuna ko ang mga pangarap ko. Yung taong alam kung gaano kahirap magsakripisyo para sa kinabukasan. Habang nakikinig ako sa kanya, hindi ko na malayang napapangiti na pala ako. Sa isip-isip ko, ang tagal kong hinanap yung ganitong klaseng tao. Pagkatapos ng gabing yun, naghiwalay na rin kami ng landas. Pero bago kami tuluyang magpaalam sa isa't isa, hiningi niya ang Telegram account ko. Pwede bang kunin ko TG mo? Tanong niya. Ngumiti lang ako at ibinigay sa kanya ang username ko. Sure, sagot ko. Hindi ko naman inasahan na pagdating ko sa bahay may chat na agad siya. Nakauwi ka na? Tanong niya. Yan ang una niyang mensahe. Napangiti ako habang nakatingin sa screen ng cellphone ko. Oo, sagot ko. Simple lang ang naging usapan namin noong gabing iyon, pero hindi ko alam kung bakit masaya akong kausap siya. Kinabukasan, nag-chat ulit siya at kinabukasan ulit. Hanggang sa hindi ko na namalayan na halos araw-araw na pala kaming magka-chat. Hanggang sa hindi na lang sa chat, umiikot ang connection namin. Palagi na rin kaming nagkikita kapag pareho kaming may oras. Minsan magkakape lang kami. Minsan sabay kaming kakain. May mga pagkakataon ding maglalakad lang kami habang nagkukwentuhan tungkol sa buhay, trabaho at mga pangarap namin. Habang mas tumatagal, mas lalo ko siyang nakikilala. At habang mas nakikilala ko siya, mas lalo kong naiisip na baka siya na yung taong matagal ko nang hinihintay. Hindi ko namalayan kung kailan eksaktong nangyari, pero unti-unti na akong nahulog sa kanya. At ilang linggo bago ang schedule ng pagsampa ko ulit sa barko, naging official kaming dalawa. Naging boyfriend ko siya at naging boyfriend niya ako. Sa totoo lang, ayaw ko sana ng long-distance relationship. Hindi dahil wala akong tiwala sa kanya, kundi dahil natatakot ako. Natatakot akong maulit yung sakit ng pagkawala. Natatakot akong mag-invest ulit ng emosyon sa isang relasyon na baka hindi rin magtagal. Alam kong mahirap ang buhay sa barko. May mga araw na halos wala kang oras para sa sarili mo. May mga pagkakataong mahina ang internet. May mga linggong sobrang pagod ka na para makipag-usap. At alam kong maraming relasyon ang nasisira dahil sa ganoong setup. Pero nag-work naman ang relasyon namin ni Josh.
3 years na kami ngayon ni Josh. At masasabi kong isa siya sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Sa loob ng 3 taon, marami na rin kaming pinagdaanan. May mga misunderstandings, may mga challenges, at may mga pagkakataong ilang buwan kaming magkalayo dahil sa trabaho ko sa barko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili pa rin naming ipaglaban ang isa't isa. At ngayon, ito na ang huling kontrata ko sa Holland American. Pagkatapos nito, hindi na ako sasampa ulit. Sasamahan ko na si Josh sa pagpapatakbo ng business namin. Sa totoo lang, sobrang laki na ng kinikita ng negosyo namin. Kung tutuusin, mas malaki pa nga ito sa sinasahod ko sa barko. Kaya kahit matagal ko nang pwedeng iwan ang pagbabarko, pinili ko pa ring tapusin ang huling contract ko. Hindi dahil kailangan ko pa ng pera, kundi dahil gusto kong ibigay kina mama at papa ang kikitain ko rito. Gusto kong masigurong komportable sila at hindi na kailangang mag-alala sa gastusin habang tumatanda sila. Pagkatapos nito, gusto ko namang unahin ang sarili kong buhay at gusto kong buuin ang future kasama si Josh. Sa totoo lang, wala na akong mahihiling pa kay Josh. Sobrang green flag niya. Mabait siya, maalaga, responsable, masipag, at higit sa lahat marunong siyang makinig at umintindi. I just realized something. I wasn't looking for love when I met Josh. I wasn't searching for someone to fall in love with or trying to find a relationship. But sometimes, love comes when you least expect it. When you're no longer chasing it, no longer forcing it, and no longer desperately looking for it, life has a way of bringing the right person into your path. And that's exactly what happened to me. I wasn't looking for someone to love, yet somehow I found someone who became worth loving, and who loved me back just as deeply. Kaya sa mga taong sobrang naghahanap ng taong mamahalin nila, maybe it's time to stop chasing love for a while. Focus on your life. Focus on your goals, your career, your dreams, at sa pagbuo ng buhay na gusto mo para sa sarili mo. Kasi minsan, habang mas hinahabol natin ang pagmamahal, mas lalo itong lumalayo. Pero kapag nakafocus ka sa sarili mong growth at happiness, kusang dumarating ang mga bagay na para talaga sa'yo. Trust the process. Trust God's timing. Trust the universe. In time, you'll meet someone who will love you so deeply that you'll stop questioning your worth. Someone who will choose you, not just when it's convenient, but every single day. Someone who will support your dreams, celebrate your wins, stay during your struggles, and remind you that you don't have to face life alone. So habang wala pa siya, focus on yourself. Build your life. Chase your goals. Heal from your past. Become the person you're meant to be. Because one day you'll meet someone who won't make you beg for love. Instead, they'll make you realize why it never worked out with anyone else. Kung umabot kayo hanggang dulo, maraming salamat sa oras at suporta ninyo. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwento at kahit papaano ay naging bahagi ito ng inyong araw. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para kayo ang unang makaalam kapag may bago kaming kwento. Malaking tulong ang inyong suporta. Para sa updates at iba pang behind-the-scenes stories, follow us on X, Instagram, TikTok, and Facebook. At The Vibe is Unfiltered.